Chapter 24. You bitch. Sigaw ni Natalia pero nginisyon lang siya ni Melanie. Gusto mo yan di ba? Inutusan mo rin akong bitiwan ko, sinunod ko lang naman ang gusto mo tapos ako pa ang sisisihin mo. Lamunin mo, sana mabusog ka. Tumayo naman na si Natalia, nagngit-ngit sa inis ang mga ngipin niya pero wala siyang magawa. Aalis na sana si Melanie nang maalala niya ang ginawa ni Natalia sa mga apo niya. Muli niyang hinarap si Natalia na napataas ang kilay. What? Tanong niya rito. Nagulat na lang si Natalia nang bigla siyang sampilan ni Melanie. What the hell is your problem? Ano bang ginawa ko sa'yo? Inis niyang tanong. Akma niya rin sanang sasampalin si Melanie nang mahawakan ni Melanie ang kamay niya. Kulang pa yan sa mga ginawa mo sa mga apo ko. Anong klase kang tao? Pati mga bata ay idinamay mo pa sa pansarili mong kagustuhan. Nagawa mong manakit ng mga bata para lang makontrol mo si Zarina. Demonyo ka pa sa demonyo. Kaya siguro isinusuka ka na ng impyerno. Hilaw na lang na natawa si Natalia dahil sa pang-iinsulto sa kanya ni Melanie. Akala mo kung sino siya. Nakapag-asawa lang ng mayaman, akala mo kung sino nang nasa mataas. Aniya nang makaalis na si Melanie. Nang matapos mag-shopping si Natalia ay umuwi na rin siya. Naabutan niya naman ang anak niyang nasa sala. Mabuti naman at umuwi ka na. Nagawa mo pa talagang magbakasyon sa dami na nang nangyayari sa atin. Sinisimulan na ni Zarina ang mga plano niya laban sa atin. Hindi siya pwedeng magtagumpay na makuha ang kumpanya dahil kapag nangyari yun sa kangkungan tayong dalawa pupulutin. Panenermo niya na naman sa anak niya na hindi man lang tumutulong sa kanya. Tapos hanggang ngayon wala ka pa ring nagagawa para pakasalan ka ni Owen. Ano bang ginawa mo para i-cancel niya ang kasal niyo? Wala ka na ba talagang balak sa buhay? No-stress niyang saad sa anak niya. He will marry me, sa ayaw at sa gusto niya pakakasalan niya ako. Sagot ni Natalie, then do something. I'm pregnant kaya wala siyang magagawa kundi ang pakasalan ako. Natahimik naman si Natalia sa sinabi ng anak niya. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya muling nagsalita. Naupo na siya sa tabi ng anak niya para malaman kung paano yun nangyari. Ginagago mo ba ako? Paano ka mabubuntis? Ayaw kang ang pakasalan ni Owen, ang buntisin pa kaya? Walang tiwalang wika niya sa anak niya. Siyempre gumawa ako ng paraan. Umalis ako para magpalipos lang ng araw. Paanong may nangyari sa inyo? Inakit mo, pero kahit naakitin mo siya kung ayaw niya sa'yo hindi kanya papatulan, so what happened? Pag-uusisa niya, kailangan niyo pa bang alamin yun? Ang mahalaga ay may panlaban ako kay Owen para pakasalan niya ako. Kailangang malaman ni Chairman Fuentes ang tungkol dito dahil kapag si Chairman na ang nagdesisyon para sa pamilya niya, lahat sila ay walang magagawa kundi ang sumunod. Napangisi si Natalia. Kahit papaano pa rin pala ay may utak ang anak niya. Mabuti naman at nakaisip ka ng paraan. Akala ko ay magiging talunan ka na lang palagi. Sa mansyon na nakatira si Zarina kasama ang mga anak niya kaya dapat doon ka na rin tumira. Magandang alas ang batang dinadala mo. Excited na saad ni Natalia. Ngumiti na lang na tila demonyo si Natalie dahil sisiguraduhin niyang magtatagumpay siya sa plano niya. Gabi na pero nasa meeting pa rin si Tyrone. Nang magkaroon sila ng 30 minutes break ay tinawagan niya si Zarina. Hi, I'm sorry kung hindi pa ako nakakauwi. I'm still at the meeting at hindi ko alam kung anong oras kami matatapos. Kumain na ba kayo? Aniya nang sagutin ni Zarina ang tawag. It's okay, huwag mo kaming alalahanin dahil kanina pa kami kumain. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Yung mga bata, tulog na ba? Napakalambing ng boses niya. Ibang-iba kapag nakikipag-usap siya sa ibang tao. Hindi niya akalain na biglang magbabago ang buhay niya nang dahil kay Zarina. Matutulog pa lang, matagal pa ba ang meeting nyo? Hindi ko pa alam pero malapit na rin sigurong matapos. I'll message you later kapag pauwi na ako. Hihintayin na lang kita sa sala mamaya. Focus to your meeting at mag-iingat ka rin sa pagdadrive mamaya. Napatango naman si Tyrone kahit na hindi yun nakikita ni Zarina. See you later, I love you. Yes sure, tanging sagot ni Zarina. Nahihiya pang sagutin ang I love you ni Tyrone kahit na may nararamdaman na rin siya para rito. Hindi naman nagdemand si Tyrone ng sagot kay Zarina dahil hindi niya naman ito pinipilit na mahalin siya at sagutin siya sa lahat ng bawat I love you niya. Nang matapos ang usapan nila ay napangiti si Zarina.
Pakiramdam niya kiniliti ang puso niya sa malambing na boses ni Tyrone at sa I love you nito. Kahit na marami siyang iniisip nawawala ang lahat ng yon nang dahil kay Tyrone. Lumipas ang mga oras, naghihintay pa rin si Zarina sa sala. Nagka-cellphone lang siya habang naghihintay. Nang may marinig siyang nabasag ay nilingan niya yon. Owen. Usual niya nang makita niya si Owen na nawala ng balanse dahilan para masagi niya ang isang vase. Nilapitan niya ito para tulungan na tumayo dahil tila bahilong hilo siya. Nag-inom ka? Tanong ni Zarina nang maamoy niya ang matapang na alak sa hininga ni Owen. Singaw na singaw ang alak sa katawan nito. Naniningkit pa ang mga mata ni Owen na tiningnan si Zarina. Natawa na lang siya nang makilala niya ito. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit pumunta pa siya sa hotel dahil sa pag-aakalang si Zarina ang nag-message sa kanya. Zarina, Zarina, paulit-ulit na usual nito sa pangalan ni Zarina. Kaya mo bang maglakad? Kaya mo pa bang pumunta sa kwarto mo? Inaalaya na ni Zarina si Owen, iniakbay niya ito sa kanya kahit na mabigat si Owen. Ano bang nangyari sa'yo para mag-inom ka ng sobra? Lasing na lasing ah. Nilaklak mo na yata lahat ng alak na nakita mo. Anas pa niya. Nahihirapan siyang alalayan si Owen dahil sa sobrang bigat nito. Pagewang-gewang silang naglalakad. I don't know what is happening to my life. Hindi ko naman siguro deserve na masira ang buhay ko diba? Tanong niya. Hindi naman alam ni Zarina kung anong isasagot dahil hindi niya naman alam kung anong problema ni Owen kaya nanahimik na lang siya. Tell this to your sister, stop ruining my life. Aniya pa, napakunot na lang ng noo si Zarina. Si Natalie ba ang dahilan kung bakit nag-inom si Owen ngayon? Napapaisip si Zarina kung ano bang ginawa ni Natalie. Dahil sa bigat ni Owen ay sa sofa niya na lang muna ito ay dadala. Ipapaupo niya na sana si Owen nang mahayla siya ni Owen dahilan para bumagsak siya sa ibabaw nito na ikinagulat ni Zarina. Tatayo na sana si Zarina nang pigilan siya ni Owen. Hindi ko alam kung ikaw ba dapat ang sisihin ko o ang sarili ko ang kapatid mo. Mahina nitong saad. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawa sa iyo Owen so please let me go. Mas lalong hindi pinakawalan ni Owen si Zarina. Napaigting ang panga niya, hinihiling na sana ay si Zarina na lang ang nakasama niya sa hotel kesa kay Natalie na kahit kailan hindi niya magagawang mahalin. Mahal mo na ba si Tyrone? Tanong niya. Napatitig na lang si Zarina sa mga mata ni Owen, halos 2 inches na lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Nananatili pa ring nakaibabaw si Zarina kay Owen. What is happening here? Rinig nila sa baritonong boses ni Tyrone. Mabilis na tumayo si Zarina sa kanya nilingon si Tyrone na seryoso nang nakatingin sa kanya. Wala lang naman, sagot ni Zarina sa kanya mabilis na iniwas ang paningin niya. Wala. Anong gusto mong isipin ko? Naglalaro lang kayong dalawa habang nakaibabaw ka sa kanya. No, it's not like that. He's drunk, tinulungan ko lang siyang maglakad papunta rito at nawalan lang ako ng balanse kaya nasa ibabaw niya ako. Pagpapaliwanag niya, nanatili namang nakahiga si Owen at nakapikit na ang mga mata niya. Kung wala kang tiwala sa asawa mo huwag ka nang magtanong kung hindi mo lang din naman siya paniniwalaan. Sabat ni Owen. Napaigting ang panga ni Tyrone. Kahit na nahihilo pa ay bumangon na si Owen sa kanyang inisyon si Tyrone na hindi maipinta ang mukha. Good night, Zarina. Ani pa ni Owen na lalong ikinainis ni Tyrone. Tila ba sinasadya na ni Owen ang lahat? Hinayla naman na ni Tyrone si Zarina papasok ng kwarto nila. Tiningnan ni Zarina si Tyrone at tahimik lang ito. Binuksan ni Tyrone ang closet at naghanap ng damit na ipapamalit niya. I am just helping him, nabasag niya na kasi yung vase dahil muntik siyang matamba. Pagpapaliwanag ni Zarina, you don't need to explain. I trust you. Wika ni Tyrone nang hindi tinitingnan si Zarina. Hindi alam ni Zarina kung sincero ba si Tyrone sa sinabi nito dahil ang boses ni Tyrone ay boses ng nagseselos. Nang hindi marinig ni Tyrone na sumagot si Zarina ay hinarap niya ito sa kanya hinaplo sa pisngi. Pagkakatiwalaan kita pero sana hindi mo ako abusuhin. Huwag sana akong maging bulag kahit na niloloko mo na ako lalo na you have that innocent face. Hindi ko makikita at malalaman kung totoo pa ba ang ipinapakita mo o hindi na. Pagkakatiwalaan kita dahil mahal kita. Dagdag niya. Hindi naman masagot ni Zarina ang sinabi ni Tyrone dahil hanggang ngayon nahihiya pa rin siyang sabihin ang totoong nararamdaman niya.
Nasa meeting ngayon si Tyrone at Owen. Napapatingin na lang sa kanila ang mga board of directors at iba pang mga nasa matataas na posisyon sa kumpanya dahil nagkakainitan na silang dalawa sa plano na gagawin nila. Magkaiba ang gusto nilang gawin, pareho silang hindi sang-ayon sa idea nila. Bakit hindi muna natin subukan ang idea at plano ko? Seryoso at blankong saad ni Tyrone pero hindi nagpatalo si Owen. Bakit hindi na lang muna ang sa akin at kapag nag-fail then let's do yours? Ani naman ni Owen. Bakit pa natin hihintayin na mag-fail yung sayo? Sayang lang ang budget. Wika naman ni Tyrone. Napapahilot na lang si chairman sa sentido niya dahil wala talagang nagpapatalo sa dalawa niyang apo. Napabuntong hininga na lang siya sa kanya tiningnan ang parehong plano ng dalawa. May copy naman siya ng mga proposal ng mga ito. Stop, para kayong mga batang ayaw magpatalo. Pagpipigil na sa kanila ni chairman. Blanko at seryoso pa rin ang mukha ni Tyrone. Naiinis siya sa tuwing naaalala niya ang nakita niya kagabi. Ayaw na ayaw pa naman niya nang may nangingialam sa mga gamit niya lalo na ang hawakan ang babaeng pagmamay-ari niya. Subukan muna natin ang plano ni Tyrone saka natin isunod ang plano mo Owen. Kung parehong successful then that's good, gawin natin pareho. Dagdag pa ni chairman para matigil na ang pag-aaway ng dalawa. Masamang tiningnan ni Owen si Tyrone dahil mas inuna pa ni chairman na subukan ang plano nito. Napangisi naman ang isang binata na palagi lang nagmamasid sa magpinsan. I have my own proposal too, chairman. Pwede niyo po bang reviewin at tingnan kung pwede rin ba natin itong gawin for the company? Pag-aagaw atensyon nito kaya napatingin sa kanya si Tyrone at Owen. Ngumisi lang naman ang lalaki sa kanila. Can I have a copy? Sagot naman ni chairman. Mabilis na inilabas ni Marcus ang proposal niya at ibigay kay chairman. Nang matapos ang meeting nila ay lumabas na silang lahat. Nagbanggaan pa sa pintuan si Tyrone at Owen kaya masama na naman nilang tiningnan ang isa't isa. Leave my wife alone, may diing saad ni Tyrone. How can I do that kung sa iisang buong lang tayo nakatira? Ha! Pang-aasar naman ni Owen. I'm a man, Tyrone. Mabilis matukso kaya kung gusto mong hindi kami nagkakalapit ni Zarina, siya ang kausapin mo. Siya ang unang lumalapit sa akin minsan at sa ganda ng asawa mo, sinong lalaki ang tatanggi sa kanya? Hindi ba at sa tukso mo lang din naman siya nakuha? Nakangising pang-aasar ni Owen. Inis na hinayla ni Tyrone ang kwelyo ni Owen at akma sana itong susuntukan nang makita sila ni chairman. What the hell is going on here? Tyrone, Owen, hindi na kayo mga bata para magsuntukan pa. Ipinapahiya niyo ako. Galit na sigaw ni chairman sa kanila. Inis na itinulak ni Tyrone si Owen nang bitiwan niya ito. Ngumisi at nagtaas lang ng kilay si Owen sa kanya habang si Marcus naman ay natutuwa silang panoorin. Nakauwi na si Mateo sa bahay nila nang maging maayos na ang pakiramdam nito. Nasa loob na siya ng kwarto niya at nagpapahinga nang pumasok si Natalia na may dalang mga pagkain. Inilagay ni Natalia sa side table ang pagkain sa kanya ay nalalayan si Mateo na makasandal sa headrest. I'm fine, kaya ko ang sarili ko. Ani ni Mateo sa kanya. Kinuha ni Natalia ang maliit na lamesa at inilagay sa ibabaw ng kama nila para mailagay niya doon ang mga pagkain na dala niya. Eat your fruits dahil yan ang kailangan mo. Sinabi ng doktor mo na iwasan mo na ang sweets kaya pinaalis ko na sa fridge natin ang mga sweets doon. Wika ni Natalia. Nakasunod ang mga mata ni Mateo sa bawat galaw ni Natalia. Inihahanda ni Natalia ang mga gamot na iinuman na naman ni Mateo. He wants to ask about the medicine pero pinigilan niya ang sarili niya. Gusto niya ring malaman kung totoo ba ang sinabi ni Zarina, na walang kasalanan ang kaibigan niyang si Doc Apalya. He wants to know the truth pero paano kung puro kasinungalingan ang sabihin ni Natalia sa kanya? Why? Do you have something to say? Tanong ni Natalia nang mapansin niyang kanina pa nakatitig si Mateo sa kanya. Umiling naman si Mateo bilang sagot. Wala naman, aniya na ikinatango ni Natalia. Pwede ka nang umalis. Kaya ko namang kumain ng mag-isa. Are you sure? Wala naman akong gagawin so sasamahan na lang kita dito. Hindi na, mabilis na pagpigil ni Mateo sa kanya. Natahimik naman si Natalia. Hindi mo naman ako kailangang bantayan, hindi naman ako bedridden. Dagdag pa niya na ikinatango na lang ni Natalia. Iiwan ko ang mga gamot mo dito. Make sure na iinuman mo yan lahat. Tumango na lang si Mateo.
Walang nagawa si Natalia kundi ang umalis pero bago siya lumabas ng kwarto ay minsan pa niyang nilingan si Mateo. Nagtataka kung bakit siya pinapalabas. Paano niya masisiguro na iinuman nga ni Mateo ang mga gamot? Nasa meeting ngayon si Tyrone at Owen. Napapatingin na lang sa kanila ang mga board of directors at iba pang mga nasa matataas na posisyon sa kumpanya dahil nagkakainitan na silang dalawa sa plano na gagawin nila. Magkaiba ang gusto nilang gawin, pareho silang hindi sang-ayon sa idea nila. Bakit hindi muna natin subukan ang idea at plano ko? Seryoso at blankong saad ni Tyrone pero hindi nagpatalos kaon. Bakit hindi na lang muna ang sa akin at kapag nag-fail then let's do yours? Ani naman ni Owen, bakit pa natin hihintayin na mag-fail yung sayo? Sayang lang ang budget. Wika naman ni Tyrone. Napapahilot na lang si chairman sa sentido niya dahil wala talagang nagpapatalo sa dalawa niyang apo. Napabuntong hininga na lang siya sa kanya tiningnan ang parehong plano ng dalawa. May copy naman siya ng mga proposal ng mga ito. Stop, para kayong mga batang ayaw magpatalo. Pagpipigil na sa kanila ni chairman. Blanco at seryoso pa rin ang mukha ni Tyrone. Naiinis siya sa tuwing naaalala niya ang nakita niya kagabi. Ayaw na ayaw pa naman niya nang may nangingialam sa mga gamit niya lalo na ang hawakan ang babaeng pagmamay-ari niya. Subukan muna natin ang plano ni Tyrone saka natin isunod ang plano mo Owen. Kung parehong successful then that's good, gawin natin pareho. Dagdag pa ni chairman para matigil na ang pag-aaway ng dalawa. Masamang tiningnan ni Owen si Tyrone dahil mas inuna pa ni chairman na subukan ang plano nito. Napangisi naman ang isang binata na palagi lang nagmamasid sa magpinsan. I have my own proposal too, Chairman. Pwede niyo po bang reviewin at tingnan kung pwede rin ba natin itong gawin for the company? Pag-aagaw atensyon nito kaya napatingin sa kanya si Tyrone at Owen. Ngumisi lang naman ang lalaki sa kanila. Can I have a copy? Sagot naman ni Chairman. Mabilis na inilabas ni Marcus ang proposal niya at ibigay kay Chairman. Nang matapos ang meeting nila ay lumabas na silang lahat. Nagbanggaan pa sa pintuan si Tyrone at Owen kaya masama na naman nilang tiningnan ang isa't isa. Leave my wife alone, may diing saad ni Tyrone. How can I do that kung sa iisang buong lang tayo nakatira? Ha, pang-aasar naman ni Owen. I'm a man, Tyrone. Mabilis matukso kaya kung gusto mong hindi kami nagkakalapit ni Zarina, siya ang kausapin mo. Siya ang unang lumalapit sa akin minsan at sa ganda ng asawa mo, sinong lalaki ang tatanggi sa kanya? Hindi ba at sa tukso mo lang din naman siya nakuha? Nakangising pang-aasar ni Owen. Inis na hinayla ni Tyrone ang kwelyo ni Owen at akma sana itong susuntukan nang makita sila ni chairman. What the hell is going on here? Tyrone, Owen, hindi na kayo mga bata para magsuntukan pa. Ipinapahiya niyo ako. Galit na sigaw ni chairman sa kanila. Inis na itinulak ni Tyrone si Owen nang bitiwan niya ito. Ngumisi at nagtaas lang ng kilay si Owen sa kanya habang si Marcus naman ay natutuwa silang panuurin. Nakauwi na si Mateo sa bahay nila nang maging maayos na ang pakiramdam nito. Nasa loob na siya ng kwarto niya at nagpapahinga nang pumasok si Natalia na may dalang mga pagkain. Inilagay ni Natalia sa side table ang pagkain sa kanya ay nalalayan si Mateo na makasandal sa headrest. I'm fine, kaya ko ang sarili ko. Ani ni Mateo sa kanya. Kinuha ni Natalia ang maliit na lamesa at inilagay sa ibabaw ng kama nila para mailagay niya doon ang mga pagkain na dala niya. Eat your fruits dahil yan ang kailangan mo. Sinabi ng doktor mo na iwasan mo na ang sweets kaya pinaalis ko na sa fridge natin ang mga sweets doon. Wika ni Natalia. Nakasunod ang mga mata ni Mateo sa bawat galaw ni Natalia. Inihahanda ni Natalia ang mga gamot na iinuman na naman ni Mateo. He wants to ask about the medicine pero pinigilan niya ang sarili niya. Gusto niya ring malaman kung totoo ba ang sinabi ni Zarina, na walang kasalanan ang kaibigan niyang si Doc Apalya. He wants to know the truth pero paano kung puro kasinungalingan ang sabihin ni Natalia sa kanya? Why? Do you have something to say? Tanong ni Natalia nang mapansin niyang kanina pa nakatitig si Mateo sa kanya. Umiling naman si Mateo bilang sagot. Wala naman, aniya na ikinatango ni Natalia. Pwede ka nang umalis. Kaya ko namang kumain ng mag-isa. Are you sure? Wala naman akong gagawin so sasamahan na lang kita dito. Hindi na, mabilis na pagpigil ni Mateo sa kanya.
Natahimik naman si Natalia. Hindi mo naman ako kailangang bantayan, hindi naman ako bedridden. Dagdag pa niya na ikinatango na lang ni Natalia, liwan ko ang mga gamot mo dito. Make sure na linuman mo yan lahat. Tumango na lang si Mateo. Walang nagawa si Natalia kundi ang umalis pero bago siya lumabas ng kwarto ay minsan pa niyang nilingan si Mateo. Nagtataka kung bakit siya pinapalabas. Paano niya masisiguro na iinuman nga ni Mateo ang mga gamot? Naipilig na lang ni Natalia ang ulo niya. Mukha namang wala pa siyang alam. Anas niya sa isip niya saka siya lumabas. Nang masiguro ni Mateo na wala na si Natalia ay tiningnan niya ang mga gamot na nasa lamesa. 5 pirasong gamot ito at may 10 minutes interval bago niya inumin isa-isa. Nang matapos siyang kumain ay kinuha niya ang mga gamot pero hindi niya ininom ang mga yon. Gusto niyang malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi ng anak niya. Kung totoo ba talagang ang mga gamot ang dahilan kung bakit siya mas lalong nanghihina. Kung sakali mang totoo ang sinabi ng anak niya, hindi niya alam kung anong magagawa niya kay Natalia. Wala siyang ginawa dito para traidorin siya ng ganito. Ibinigay niya ang lahat ng kaya niya kay Natalia at para sa pamilya nila. Totoo ba talagang gustong makuha ni Natalia ang kumpanya? Napahilot si Mateo sa noo niya saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Paano niya haharapin ang anak niyang si Zarina kung sakaling una pa lang ay nagsasabi na ito ng totoo? Lumipas pa ang mga araw, lakas loob na pinuntahan ni Natalie si Chairman Fuentes sa office nito. Ma'am, pasensya na po kayo pero hindi po kayo pwedeng pumasok sa office nang walang appointment kay Chairman. Wika ng secretary na babae ni Chairman na nasa front table. Hindi ko na kailangan ng appointment. Hindi mo ba ako kilala? Fiancé ako ni Owen Fuentes. Sigaw ni Natalie at nagpupumilit na makapasok sa office ni Chairman Fuentes. Nang makapasok si Natalie ay mabilis na yumuko ang babaeng secretary ni Chairman. Pasensya na po kayo, Chairman. Nagpumilit po kasi siya na pumasok. Natatakot niya kaagad na paliwanag. Alam na kasi nila kung paano magalit si Chairman. Mawawalan ka talaga ng trabaho. Blankong tiningnan ni Chairman si Natalie. Nakikilala niya naman ito dahil alam niyang half-sister sila ni Zarina. What do you need? Seryosong tanong ni Chairman. Makakaalis ka na, bilang niya naman sa secretary niya. Nagmadali na itong lumabas dahil takot siyang madamay sa galit ng matanda. Gusto ko kayong makausap. Matapang na wika ni Natalie. Sino ka ba para kausapin ko? Hindi ka ba marunong makinig? Hindi ka ba nakakaintindi? Wala ka bang naintindihan sa mga sinabi ng secretary ko? Sunod-sunod na wika ni Chairman pero buong tapang pa rin na hinarap ni Natalie ang matanda. Magiging member na ako ng pamilya niyo kaya kailangan ko pa ba ng appointment? Hilaw na natawa si Chairman sa sinabi ni Natalie. Oh, really? Wala akong nababalitaan na magiging member ka ng pamilya ko. Sino bang pakakasalan mo sa mga apo ko? Si Owen na lang ang hindi kasal. Exactly, bakit kailangan niyo pang tanungin kung alam niyo naman na kung sino ang binabanggit ko? Napakunot naman ng noo si Chairman. Walang nasasabi sa kanya ang apo niyang si Owen na may fiancé na ito. Pinagkasundo kaming magpakasal pero ang magaling niyong apo gustong umatras sa kasal namin pero hindi ako makakapayag. I'm pregnant, Chairman. Hindi niyo naman siguro gustong magkaroon ng bastardong anak ang apo niyo. Matapang pangdagdag ni Natalie. Napaigting ang panga ni Chairman at nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Hindi niya gusto ang aura at pag-uugali ni Natalie pero hindi niya rin naman gustong maging magulo ang pamilya niya. What do you want? Mas lalong sumeryosong tanong ni Chairman. I want him to marry me at panindigan niya ang magiging anak namin. Pagkatapos niyang magpakasarap, iiwan niya lang ako na parang isang sex toy. Hindi ako makakapayag dun. Masyado akong dehado. Anas pa ni Natalie. Hindi maintindihan ni Chairman, ayaw ng apo niya kay Natalie pero nabuntis niya ito. Something is off here. Napabuntong hininga na lang si Chairman. Kailan ba siya magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan? Ang dalawang apo niya na lang talaga ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya. Tell him to marry me, Chairman, kung ayaw niyong ako ang magiging puno ng gulo sa pamilya mo. Pagkatapos yun sabihin ni Natalie ay lumabas na siya. Hindi gusto ni Chairman ang tabas ng dila ni Natalie. Talaga bang magiging member na ito ng pamilya nila? Mariing naipikit ni Chairman ang mga mata niya saka siya nagbuga ng hangin.
Na-stress na siya sa mga nangyayari. Mabuti na lamang at nawawala ang pagod at stress niya kapag nakikipaglaro siya sa mga apo niyang kambal. Nang makauwi si Natalie ay hinakat niya ang mga gamit niya. Nagtataka naman siyang tiningnan ng kanyang ina. Ano bang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Lilipat na ako sa mansyon ng mga Fuentes. Hindi ako papayag na si Zarina lang ang maganda ang buhay. Sagot niya. Pinigilan ni Natalia ang anak niya sa pag-iimpake nito. Nasisiraan ka ba ng bait? Kinausap mo na ba si chairman na lilipat ka? Papatayin mo ang sarili mo. Panenermo niya. Inis namang inalis ni Natalie ang pagkakahawak sa kanya ng kanyang ina. I already told him that I'm pregnant. Wala silang magagawa kundi ang tanggapin ako sa ayaw at sa gusto nila. Hindi pwedeng si Zarina lang ang masaya. Punong-puno ng inggit ang tono ng boses ni Natalie. Hindi siya nagtagumpay na mapakasalan si Tyrone, ang lalaking gustong-gusto niya at hindi na siya papayag na maging si Owen ay aayawan pa siya. Napabuntong hininga na lang si Natalia, tila ba napakadesperada na ng anak niya. Nagkakaganito ito ngayon ng dahil lang sa lalaki. If that is what you want, just be careful. Huwag mong gagalitin si Chairman Fuentes. Kapag sinabi niyang umalis ka kung ayaw mong paglamayan ka namin dito. Siguraduhin mong makukuha mo ang loob ni Chairman. Tulungan mo rin si Owen para siya ang maging CEO dahil oras na ikinasal kayong dalawa, kung anong meron si Owen ay pagmamay-ari mo na rin. Mag-iingat ka lang lalo na at hindi na natin alam kung ano pa ang mga pinaplano ni Zarina. Tumango na lang si Natalie sa mga advice sa kanya ng kanyang ina. Nang makapag-impake si Natalie ay nagpahatid na siya sa mansyon ng mga Fuentes kahit na wala naman nagpapalipat sa kanya doon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga nang makapasok siya ng gate. Sino po sila? Tanong ng katulong nang kumatok si Natalie sa pintuan. Fiancé ako ni Owen at dito na ako titira. Open the door, Matare na utos ni Natalie. Sa takot ng mga katulong sa mga Fuentes ay pinagbuksan nila kaagad si Natalie dahil sa pag-aakalang totoo ang sinabi nito. Nang bumukas ang pintuan ay pumasok kaagad si Natalie. Ibinigay niya rin kaagad sa katulong ang daladala niyang malita. Ilang minuto lang din ang lumipas nang dumating na si Zarina. Didiretso na sana siya sa kwarto nila nang mapansin niya ang balto ng isang tao sa sofa kaya nilingan niya ito. Nagsalubong ang mga kilay niya nang mapansin niya si Natalie. Natalie, tawag niya rito. Nilingan naman siya kaagad ni Natalie. What are you doing here? Tanong pa niya sa kanya ito nilapitan. Ngumisi naman si Natalie sa kanya. Ano pa ba sa tingin mo ang gagawin ko dito? Sa tingin mo ba, ikaw lang ang may karapatan na tumira dito? Nakangising wika ni Natalie na lalong ipinagtaka ni Zarina. Hindi pa naman sila kasal ni Owen para tumira siya sa mansyon. Tiningnan ni Zarina ang malaking malita na katabi ni Natalie. Seryoso talaga ito na dito titira sa mansyon kasama nila. Bahagya na lang na natawa si Zarina sa isip niya. Hindi ba talaga siya lulubayan ng mag-ina? Kung sabagay, ano pa bang aasahan niya? Dito nakatira si Owen kaya malamang dito rin titira si Natalie pero hindi pa sila kasal. Nagmamadali ka ba? Hindi pa kayo kasal ni Owen. Anas niya. Kailangan ko pa bang hintayin yun? I'm pregnant kaya dito ako titira. Alam ko naman na ayaw mo akong makasama pero wala kang magagawa kundi pagtiisan ako. Napatingin si Zarina sa tiyan ni Natalie kahit na wala pa siyang makitang baby bump. Ngumisi si Natalie nang tumahimik si Zarina. Ano bang akala mo sa sarili? Isang diyosa na kahuhumalingan ng lahat ng lalaki. Iniisip mo bang hindi magkakagusto si Owen sa akin? Look what happened, hindi pa kami kasal pero buntis na ako. Pagmamayabang pa ni Natalie. Tumigil ka sa kasinungalingan mo, Natalie. Rinig nila sa isang baritonong boses. Sabay silang napalingon kay Owen na kara-rating lang. Salubong ang mga kilay ni Owen na nakatingin kay Natalie. Do you think I like you? Who said that? Napaiwas si Natalie ng tingin dahil sa hiya. Kinagat niya ang mga ngipin niya dahil narinig pa ni Owen ang mga sinabi niya. Nanatili lang namang blanko ang mukha ni Zarina. Walang pakialam sa buhay ng dalawa pero masyado siyang naguguluhan dahil magkaiba ang sinasabi ni Owen at Natalie. What are you doing here? Tanong pa ni Owen. Mula ngayon dito na ako titira. Anong gusto mong gawin ko? Palakihin ko ng mag-isa ang anak natin. I told you to abort that at sinong may sabi sa'yong tumira ka rito.
I already told you, I won't marry you. Matigas riya wika ni Owen. Inis na nilingon ni Natalie si Zarina, tila ba kasalanan pa nito na narinig niya ang mga sinabi ni Owen. Napapailing na lang si Zarina. Desperada pa rin talaga ang kapatid niya, lahat gagawin makuha lang ang gusto. What are you looking at? Galit na wika ni Natalie kay Zarina. Pwede ba, huwag mong pag-initin si Zarina. Kung ano man ang nangyari sa atin sa hotel ikaw lang ang may gusto nun, hindi ko alam kung anong droga ang inilagay mo sa amoy ng hotel room at kung may pipiliin man ako sa inyo ni Zarina. I will choose Zarina over you. Umalis ka na, Natalie. Wala akong balak na panindigan ang pinagbubuntis mo. Hindi nga ako sigurado kung akin ba talaga ang batang yan. Aniya saka tiningnan ang tiyan ni Natalie. Ramdam naman ni Natalie ang paninikip ng dibdib niya dahil sa masakit na mga salita ni Owen. You're hurting me, hindi mapigil ang masakta na saad ni Natalie pero walang pakialam si Owen sa kanya. Masyado naman ang personal ang pinag-uusapan nila kaya pinili na lang na umalis ni Zarina. Bahagya namang tumawa si Owen. Paano ako makakasiguro na akin nga ang batang yan? Nagawa mo ng agawin ang fiancé ni Zarina hindi ba? Ano nga ba ulit pangalan nun? Anas pa niya sa kainisip ang ex-fiancé ni Zarina. Austin, right? Huwag mong ipaako sa akin ang anak ng iba para lang makuha mo ang gusto mo. Don't ruin my life, Natalie. Hindi ko nga alam kung bakit pumayag pa akong sumama sa mga dinner nyo. I don't have a plan to marry you una pa lang kaya huwag kang umasa na magiging parte ka ng pamilyang, Nasasaktan kita. You need this para magising ka. Siguro kung ikaw at si Zarina ay may pagkakapareho malay mo baka pinakasalan na kita. Tuluyan nang hindi nakapagsalita si Natalie dahil masyadong masakit ang mga salita ni Owen. Tila ba mga kutsilyong bagong hasa na sumasak-sak sa kanya? Bakit ba palagi na lang siyang ikinukumpara kay Zarina? Ano bang nakita ng mga Fuentes kay Zarina? Tinalikuran na ni Owen si Natalie at inis na napapadyak ito sa sahig. Naikuyom niya ang kamao niya. Bakit ba parang direng-diri sa kanya si Owen? Hindi naman siya beerang babae at hindi naman siya nagpapagalaw kung kani-kaninong lalaki. Arg! Impit na sigaw ni Natalie. Lalo siyang naiinis dahil sinabi pa ni Owen ang mga masasakit na salita na yun sa harap pa talaga ni Zarina. Sigurado siyang pinagtatawanan na siya ni Zarina ngayon. Matututunan niyo rin akong tanggapin kaya hindi ako aalis dito. Sigaw niya kaya napapatingin sa kanya ang mga katulong na nasa malawak na sala. What? Anong tinitingin-tingin yung lahat? Galit pa niyang sigaw sa mga ito kaya mabilis silang nag-iwas ng tingin. Kunot-noo namang tiningnan ni Melanie si Natalie na nasa loob ng mansion at naghi-hysterical na tila ba siya ang nagmamay-ari nito. What are you doing here? Tanong ni Melanie nang makalapit siya kay Natalie. Napansin naman ni Melanie ang malita ni Natalie kaya napataas ang kilay niya. You're going to live here. Hindi mo ba bibigyan ng katahimikan si Zarina? Leave her alone, Natalie. Ano na naman ba ang binabalak mo? Dagdag pa ni Melanie. Napairap naman si Natalie. Ano naman ngayon kung dito ako titira? Bakit ka ba nangingialam? Simula ngayon pagtitiisan niyo ang pagmumukhang to dahil dinadala ko rin ang magiging Fuentes at bagong member ng pamilyang to. Aniya, lalong napataas ang kilay ni Melanie. Are you pregnant? Tanong niya. Sino pa ba alangan naman na ikaw? Masungit na sagot ni Natalie. Napapailing na lang si Melanie dahil sa kamalditahan ni Natalie. Alam mo, sa halip na magkaroon ka ng kakampi sa pamilyang to lalong lumalayo ang loob namin sa iyo dahil sa pangit ng pag-uugali mo. Nanahimik na lang si Natalie saka siya naupo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Bakit niya ba idinadamay sa init ng ulo niya ang ina ni Tyrone? Ang lalaking pinangarap niyang pakasalan. I'm sorry, Tita Melanie. Hindi lang talaga maganda ang nangyayari sa akin kaya hindi ko mapigilan na idamay sa init ng ulo ko ang lahat ng taong nasa paligid ko. Kalmado niya ng saad. Napapailing na lang si Melanie sa kanya. Huwag mong lalapitin ang mga apo ko dahil oras na may ginawa ka sa kanila, ako mismo ang hihila sa mga buhok mo palabas ng mansion na to. Wala akong pakialam kung anong relasyon niyo ni Owen, just leave my son's family alone. Pagbibili ni Melanie sa kanya iniwan si Natalie sa sala at nagtungo na sa kwarto ng kambal. Napapaisip na lang si Natalie kung ano ba ang magiging buhay niya sa loob ng mansion kasama ang mga Fuentes at si Zarina lalo na at lahat sila ay si Zarina ang gusto.
Nang dumating naman si chairman ay ipinatawag niya si Owen. Naghihintay si chairman sa loob ng library niya at nakatayo ito sa harap ng malaking bintana kung saan kitang-kita niya ang magandang hardin nila. Ipinatawag niyo ako, blanko saad ni Owen. Ilang segundo naman ang lumipas bago sumagot si chairman. Alam mo kung ano ang pinakaayaw kong gawin niyo bilang pamilya ko. Ang talikuran niyo ang responsibilidad niyo. Gagawa kayo ng mga bagay na hindi niyo naman magugustuhan ang kalalabasan. Sagot ni chairman. Nakuha naman kaagad ni Owen ang ibig sabihin ni chairman. Ibig bang sabihin nito ay kinausap na rin ni Natalie si chairman? Napapapikit na lang si Owen sa kanya hinilot ang noo niya. Hinarap naman na siya ni chairman at seryoso ang mukha nito na nakatingin kay Owen. Marry her, maautoridad na wika ni chairman. No, mabilis na pagtanggi ni Owen. Wala siyang balak na magpakasal lalo na sa babaeng hindi niya magugustuhan. Hindi ko siya pakakasala, hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Owen nang sampilan siya ni chairman na ikinatahimik niya. Pagkatapos mong magpakasasa sa kama kasama siya iiwan mo lang na parang basura. Hindi ko kayo tinuruan na talikuran niyo ang mga responsibilidad niyo. Ang dinadala niya ay isang fuentes kaya sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal kayo. Hindi naman kita binabawalan na sumausaw kung kani-kanino pero gumamit ka naman ng balon kung ayaw mo ng responsibilidad. You idiot! Masarap ba na kumikis ka sa mainit na talaba kaya nakalimutan mo na ring magsuot ng protection? Ayaw ng responsibilidad pero hindi sinisigurado kung may protection ka. Nang gagalaiting wika ni chairman, hindi na nakasagot si Owen. Wala siyang magawa kundi ang ikuyom na lang ang kamao niya. Hindi niya makita ang sarili niya kasama si Natalie. Hindi niya ito nakikita na siya ang magiging ina ng mga magiging anak niya. May tatali na lang ba siya habang buhay sa babaeng kailanman ay hindi niya matututunan na mahalin? Fine. Aakuin ko ang bata pero hindi ako magpapakasal sa kanya. May diing saad ni Owen. You will marry her. Hindi mo gagawing bastardo ang magiging anak mo. But, no more buts, Owen. Don't disappoint me. Makakaalis ka na. Hindi na nagawang ipagtanggol ni Owen ang sarili niya. Wala silang laban kay chairman dahil kapag sinabi nito na gawin mo, wala kang magagawa kundi ang sumunod. Bagsak ang balikat ni Owen na lumabas ng library at nagtungo na sa kwarto niya. Papasok na sana siya nang lumabas si Natalie sa kabilang kwarto. Blanko niya itong tiningnan. Are you happy now? Masaya ka ba talaga kapag may nasisire kang buhay? Hindi niya mapigil ang hindi menas. Tahimik lang naman si Natalie. Kailangan niya ng pakisamahan si Owen para matutunan din siyang mahalin nito. Hindi ko naman sinisira ang buhay mo. Ayaw ko lang na lumaki ang magiging anak ko nang walang kinikilalang ama. Mahinahon niyang sagot. Pananagutan kita pero nakikiusap ako sa iyo, huwag na tayong magpakasal. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan ng bata at kailangan mo. Hindi natin kailangang magpakasal. Nakikiusap ang tinig ni Owen. Tinitigan lang naman siya ni Natalie. Kapag hindi sila nagpakasal at ikinasal sa ibang babae si Owen magiging bastardo ang anak nila kaya mabilis na umiling si Natalie bilang sagot. I'm sorry pero ay lalaban ko ang karapatan ng magiging baby natin. Pagmamatigas ni Natalie saka siya pumasok sa kwarto niya. Napapahilot na lang sa noo si Owen at napaigting ang panga niya.